So what's up mga kameta? Ano ba ang purpose ng Sahara sa column footing? At bakit ba kami naglalagay ng Sahara sa column footing? Natin dito sa Sahara. Ang Sahara ay cement waterproofing compound. So, ang role nito ay para hindi suminip ang tubig sa loob ng konkreto. Kasi ang ating konkreto ay nasipsip ng tubig. At maproteksyonan kung ano man ang binabalutan ng ating mga konkreto. Dumako naman tayo sa kung paano gamitin ang Sahara. Ang Sahara ay kinakailangan ng tubig para ito ay magamit, no? Hindi natin ito magagamit kung ito ay hindi natin tutunawin. Kaya ang ginagawa natin, hinahalo natin ito sa ating mga konkreto o sa ating mga halo. Ngayon, halimbawa natin siya dito sa column footing. Ang column footing natin ay merong mga tubig. Para maproteksyonan ng ating bakal na tinatabunan ng ating konkreto, kaya nilagyan natin ng Sahara. Kasi ang konkreto ay nasipsip yan ng tubig. So sa pagsipsip yan ng tubig, ang tubig na sinisipsip niya papunta naman sa bakal. At ang bakal ay magkakaroon ng kalawang, magkukos ng weakness ng ating bakal. Kaya tayo naglalagay ng Sahara para ma-preserve ang ating bakal nang hindi mag-cause ng pagkaguho ng ating mga structure. Base kasi sa theory ng ating mga architect ay hindi na daw kailangan haluan ng Sahara ang ating mga halo sa concrete sa column footing. Base naman sa amin na may mga experience, kung ang konkreto ay matibay na, what if pag nilagyan pa ng pampatibay pa na isa kagaya ng Sahara, so lalong magtatagal ang lifespan ng ating mga struktura. So meaning theory plus experience is equal to good quality. Kasi kung halimbawa natin, halimbawa lang ha, ang structure natin ay may lifespan na 5 years. Halimbawa lang po yan, halimbawa 5 years. So wala tayong Sahara na ginamit sa footing natin. Matubig yung ating area. Kagaya nito. So ang tubig na yan sisipsipin ng ating semento pupunta sa bakal. So ngayon magkakaroon ng cause ng weakness sa ating mga bakal. At magkukos ng pagkaguho. So sino po ang babalikan? Siyempre unang-una dyan ang ating kontraktor, foreman at manggagawa. Kung sa umpisa pa lang ay ginawa na natin ng matibay na pundasyon, hindi tayo magkakaguho. So meaning, pagka pinagsama ang konkreto at saka Sahara, yung lifespan natin na halimbawa nating 5 taon, palagay na natin magiging 7 years, no? Ang kanyang tibay. Palagay lang po yun So ayun lang mga boss. Kung nagustuhan nyo po, paki-like, comment and share na lang po. And follow my Facebook account. Huwag na rin pong kalimutan mag-subscribe.